may mag-iisip ng ganon sa amin. Lalo na't ang nangunguna sa mga paratang ay isang taong iginagalang ninyo. Si Kaambo. Teka muna. Bakit ako? Hindi ako. Linawin ko lang. Hindi kami ang nagsabi niyan. Si Kulas ang nagkalat ng mga bintang na yan. Hindi ako, Don Ramon. Doña Betila. Si Kulas ba? Ano ba? Oo, ako ang nagsabi. Dahil yun ang nakita namin. Ako, si Charles at si Maya. Nakita? Ano raw ang nakita ninyo? Nakita namin hindi ordinaryo mga lamok dito sa sityo. Narinig din namin yung balak nyo. Kayo mismo, mga aswang. Kayo ang nagdala sa amin ng salot dito. At hindi ba? Kaya nyo kami pinapakain para busugin kami. Para palakasin kami. At kami naman ang kakainin nyo? Ano ba? Kakainin tayo. Vampira naman. Totoo yun! Hindi kami nagsisinungaling! Hindi nagsisinungaling si Kulas! Paano nangyari yun? Narinig namin mismo ang usapan nila. Pain lang tong piging na ito dahil balak nilang lapain tayong lahat. Ha? May resibo ako. Nakuhanan ko ng video. Mga kababayan, ganito ba talaga kababa ang tingin ninyo sa amin? Na ang bawat kabutihan ay may kapalit na kasamaan. Kung ayaw ninyo sa amin, aalis na lang kami. Pero wag sana ninyo kami siraan. Nagalit ang taong bayan sa akin at pinagmumura nila ako. May mga nagtangkapang sugurin at saktan ako. Mabuti na lamang at inawat ni Charles. Tinawag nila akong salot. Makinig kayo! Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa buong sityo! Tama na, Kulas. Lalong nagkakagulo ang mga tao dahil sa'yo. Kambo! Totoo ang sinasabi niya! Hindi kami. Sinungaling kayo! Ay, paano naman niniwala? Sabi mo yan! Hindi kami niniwala sa inyo! Paano kami niniwala sa inyo? Sinungaling! Eh baka muti mo! Hindi totoo yung pinagsasabi mo! At sa isang iglap, Sir Marville, ang katotohanan ay nalunod sa ingay. Ang babala ay natalo ng takot na mawala ng pagkain. At ako, muling naging salot sa mata ng sarili niyang sityo. Sa gitna ng liwasan, nakatayo ang mag-asawang De Silva. Tila mga sugatan at api. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, may ngiting nag-aabang ng gabi. At natapos ang piging nang walang paglusob na naganap. Nakakapagtaka ring walang mga lamok ng mga sandaling yun. Wala akong nagawa kundi umuwi na lamang. Kambo, bakit mo ako nilaglag? Kulas, wala akong pamimilian. Wala kang pamimilian sa harap ng buong sityo. Itinuro mo ako na parang ako ang sinungaling. Alam mong totoo ang sinabi ko. Kambo, nakita mo mismo ang video. Ikaw mismo kumbinsido. Alam ko, pero pinagbantaan nila ako. Pinagbantaan? Oo. Sinabi nilang kapag ipinagpatuloy ninyo ang balak, kapag itinuloy ang paglusob, isiwalat nila sa lahat ang pagtanggap ko ng suhol. Kaya pala, inuna mong iligtas ang sarili mo kaysa isaalang-alang ang kapakanan naming mga kasityo mo. Hindi lang yon. Nakarating na raw sa kanila ang balak ninyo. Alam nilang may mga taong nag-aabang. Alam nilang may sulo, may tabak, may sibat. Kaya nila tayo ipinahiya sa harap ng lahat. Oo. Ginawa nilang katawa-tawa ang babala ninyo. Para wala nang maniwala kapag dumating ang gabi. Isa kang walang kwentang Kapitan Kambo. Alam ko. At dadalhin ko to habang buhay. Tinanggap mo ang suhol. Ipinagpalit mo ang buong sityo para sa sarili mong pangalan at kasakiman sa pera. Akala ko kaya kong kontrolin. Hindi ko alam na ganito magiging kapalit. Ngayon alam mo na. Kulas, dumadami ng mga tao. Galit na sila. Wala na tayong magagawa rito ngayon. Saan kayo pupunta? Uuwi. Hindi dahil sumusuko kami, kundi dahil ayokong may madamay pa sa galit ang taong bayan.
Tay! Tara na! Tumalikod na kami bitbit ang bigat ng pagkakanulo. Sa likod nila, ang sityo ay nag-iingay. Galit, gutom, at bulag sa panganib na paparating. Masama ang loob ko sa mga nangyayari. Minabuti na lamang naming umuwi at iwasan naman ang galit ng taong bayan. Ngunit Sir Marville, bandang madaling araw sa oras na natutulog na ang lahat sa kabusugan at kabundatan, nagising kami ni Charles sa narinig naming pagkakagulo at ingay ng mga kapitbahay. Nakakarindi at nakakasindak na sigaw ang naririnig namin. Ano nangyayari, Tay? Bakit nagkakagulo mga kapitbahay natin? Hindi ko rin alam. Tara, tingnan natin. Si Maya, pagbuksan mo. Aling Maya, anong nangyayari? Bakit kayo humangos? Diyos ko, Kulas, Charles, lumusob ang mga aswang. Sinamantala nilang tulog ang mga tao. Putres, ito na nga bang sinasabi ko? Charles, maganda ka. Kunin ang mga gamit ko. Kunin ang mga sulo kanina. Sindihan! Nanindig ang mga balahibo namin ng paglabas namin. Nagkalat ang mga aswang na lumulusob sa bawat bahay para lapain ang mga taong naroon. Maririnig ang nakakatulig at nakakapanindig balahibong sigawan at pagmamakaawa ng tulong ng aming mga kapitbahay. Mga kababayan! Kumuha kayo ng itak! Magsindi kayo ng sulo! Itarak nyo direkta sa puso nila para mamatay sila! O kaya pugutan nyo ng ulo! Huwag kayong matakot! Tay, alam na kaya ito ni Nakaambo? Mabuti pa, puntahan natin sila. Anak, mabuti pa. May motorsiklo ka naman. Magpunta ka na sa barangay hall. Sabihin mo na kay Kaambo ang mga nangyayari. Lalabanan ko ang mga aswang dito. Sige na! Larga na! Tay, mag-iingat kayo. Mag-iingat ka rin, anak! Kulas! Kulas! Ang mga aswang na lamok dumarating din! Diyos ko! Maya-maya, Sir Marville, hindi na lamang mga karaniwang aswang ang dumating. Mula sa lahat ng direksyon sa kagubatan, sa ilog, sa mga palayan, parang umitim ang langit. Libu-libong lamok ang sabay-sabay na sumalakay. Hindi na sila palipad-lipad lang. Hindi na sila nagtatago sa dilim. Parang may iisang utos silang sinusunod. Umatake sila. Sa una, akala ng mga tao ay karaniwang kagat lang. Pero sa isang iglap, may isang lalaking napasigaw. Isang sigaw na hindi galing sa takot, kundi sa biglang pag-ubos. Isang tumpok ng lamok ang dumapo sa kanya. Tinabunan nila ang kanyang mukha, leeg, dibdib, mga braso. Sa loob lamang ng ilang segundo, tumigil ang kanyang pagsigaw. Bumagsak siya sa lupa at nang magkalat ang mga lamok, tila busog na busog. Ang naiwan na lamang ay isang katawang halos wala ng kulay. Parang sinaid. Parang hinigop ang bawat patak ng dugo. Lalong lumakas ang sigawan. Maya, ganitong gawin mo. Sunugin mo ang mga tuyong dahon ng sambong at samahan mo ng insenso para hindi makalapit ang mga aswang, pati na yung mga lamok. Oh, Kulas! Diyos ko! Sa gitna ng kaguluhan, Sir Marville, napahinto ako. Dumating sina Don Ramon at Doña Bettina. Hindi na sila nakatapak sa lupa. Nasa ere sila, nakalutang, parang sinasalo ng hangin. Sa paligid nila, paikot-ikot ang isang kumpol ng mga lamok. Bit-bit sila. Sa isang iglap, itinaas ni Doña Bettina ang kamay niya at sabay-sabay na umingay ang mga lamok. Umalulong ang mga aswang. Sa mukha ni Don Ramon, nakita ko ang ngiting matagal ko ng kinatatakutan. Hindi ito ngiti ng tao. Ito ang ngiti ng nilalang na matagal nang nagutom at ngayon lang muling nakatikim. Mga anak ng dilim, oras na! Hindi na natin kailangan maghintay at matakam. Ito na ang gabi na matagal na nating inihanda. Kainin ninyo silang lahat. Bawat isa sa sityo, walang pili-pili! Magpakabusog kayo.
Tikman ninyo ang katawan at tayo mismo ang nagpataba! Ilang linggo natin silang pinakain. Ilang linggo nating hinintay na lumambot ang laman at dumaloy ang dugo. At ngayon, sigilin na natin ang utang nila. Walang ititira. Walang bata. Walang matanda. Walang lalabas ng buhay. Magpakasasa kayo sa laman at dugo. Tama na! Hindi nyo magagawa to! Hindi nyo lalapain ang buong sityo! Ikaw na naman, Kulas! Walang hiya ka talaga! Isang albularyong walang silbi! Isang manggagamot ni sarili niya. Hindi ka iniligtas noon. Akala mo may saysay ang mga dasal mo? Akala mo may halaga mga orasyon mo sa amin? Matagal ka na naming minamasdan. Isang tao na kumakapit sa lumang mga paniniwala. Ngunit ngayong gabi, mauunawaan mo kung gaano ka kaliit! Kung ako man ay maliit sa paningin nyo, hindi ako nag-iisa! Sa sandaling yon, Sir Marville, nagsimula na nga ang laban. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Masyado silang marami. Alam mo ba, Kulas? Kung gaano kalaki ang atraso mo sa amin! Kung tungkol yan sa ginagawa nyo ngayon, handa akong panagutan! Huwag ka na magkuluan eh. Matagal na bago ang gabi ito. Ikaw ang pumatay sa kapatid ni Ramon! Kapatid ni Ramon? Ang aswang na inakala mong iniligtas mo, ang mga tao nang patayin mo. Minsan na siyang napadako sa sityo na ito. Kapatid ko siya, Kulas. Isang buong angka nang nawalan dahil sa'yo! Ginawa ko ang dapat kong gawin! Nilalapa niya ang mga bata sa karating sityo! Dugo sa dugo, laman sa laman. Papatayin ka namin. At ang anak mo! Kaya matagal ka na naming sinusundan. Alam naming ikaw ang humadlang noon. At ikaw rin ang hahadlang ngayon. Ikaw ang dapat sisihin ng mga kasityo mo kung bakit nangyayari sa kanila ang bangungot na ito sa buhay nila. Nasaan ang anak ng kapatid ko? Wala na siya! Anong ibig mong sabihin? Wala na, no? Natapos na ang lahi niya! Hindi na siya babalik sa mundo niyo! Walang hiya ka talaga! Sige! Pinatay mo ang pamangkin ni Ramon. Pwes, papatayin din namin ang anak mo! Kung ganoon, wala na akong dahilan para pigilan ang sarili ko. Mga anak ng dilim! Patayin ninyo si Kulas! Mahirapan. Gusto kong makita siyang bumagsak dito mismo. Dinaluhong ako ng mga alagad na aswang ng mag-asawa, Sir Marville. Pero bago pa nila ako malapitan, isang aswang ang humarang sa katawan ko. Pinrotektahan ako mula sa mga alagad na aswang ni na Doña Bettina at Don Ramon. Ito ay walang iba kundi si Charles. Subukan ninyong lapain at saktan ang tatay ko! Papatayin ko kayo! Anak! Charles! Tay! Walang sino man ang pwede manakit sa inyo! Puprotektahan ko kayo! Sandali. Ikaw, sino ka? Bakit may amoy ka ng dugo namin? Pero may bahid ng tao! Hindi ba't ikaw ang anak ni Kulas? Bakit kauri ka namin? Hindi ko rin alam. Hanggang ngayon. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ako papayag sa gusto ninyo mangyari sa mga kababayan ko. Lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ninyo ako kagaya! Sino mang aswang na gaya mong magtatangkang kumalaban sa amin? Nakatakdang mamatay! Wag! Si Charles ang nawawalang anak ng kapatid mo! Don Ramon! Ano? Anong ibig mong sabihin? Siya ang anak ng aswang na pinatay ko noon! Ang tunay mong pamangkin!
kung sinasabi niyong kaanak niyo yung aswang na sumalakay rito noon. Tay, ibig mo pong sabihin, kaanak ko tong mga to. Ako ang kapatid ng tunay mong ama. Ako ang kadugo mo. Mas napapagay ka sa mundo namin kesa sa mundong pinili mo. Sa mundong ibinigay sa'yo, Nicolas. Inalis niya sa'yo ang identidad mo bilang isang aswang. Isang pagkakamali ang pagpapalaki sa'yo bilang tao. Alam mo ba kung sino ang pumatay sa tunay mong ama? Tay, totoo ba? Oo, totoo. Ikaw ang pumatay sa tatay ko? Oo, oo anak. Patawarin mo ako, Charles. Ginawa ko yun dahil ang ama mo ay naghahasik ng lagim sa mga karatig sityo. Mga batang nilalapa niya. Mga pamilyang winawasak. Sinungaling! Nang mamatay ang nanay mo sa panganganak, nakita kong sanggol. Ikaw! Walang muwang. Walang kasalanan. Kaya mo ako kinuha. Inampun kita. At inalis ko ang pagkaswang sa'yo. Ang bertud. Para mabuhay kang normal na tao. Para magkaroon ka ng pagpipilian. Yon ang pinakamalaking kasalanan mo, Kulas. Ninakaw mo sa kanya ang tunay niyang kalikasan. Pinutol mo ang dugo namin. Ngayon, ikaw ang pipili, mahal kong pamangkin. Isipin mo, Charles, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Kung kami ang pipiliin mo, hindi ka magiging kaaway, hindi ka magiging kalahati. Ikaw ang magiging prinsipe ng lahing aswang. Ang susunod sa akin, ang tagapagmana ng aming dugo, pangalan at kapangyarihan. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng ari-ariang matagal mong pinapanood ng mula sa malayo. Mga lupa, kayamanan, impluensya. Isang buhay na hindi kailanman mo naranasan. Isang buhay na napagkaitan sa iyo dahil itinago ka ng walang niyang kulas na yan. Hindi mo kailangan magtago. Hindi mo kailangan magpigil. Ikaw ang katatakutan. Ang mundong ito ay matagal nang umapi sa atin. Sa ilalim ng lupa at dilim. Tayo ang tunay na may-ari. Kaya sumama ka sa amin, Charles. At hindi ka na muling manghihingi ng pahintulot para mabuhay. Isang desisyon lang. At ang lahat ng nawala sa iyo ay babalik. Patayin mo ang albularyong yan. Ang pumatay sa ama mo. Oh, kami ang patayin mo. Ang sarili mong kadugo. Tunay mong kaanak. Charles! Totoo! Hindi kita tunay na anak. Wala akong naipamana sa iyong ari-arian. Wala akong kayamanang maipagmamalaki. Wala akong palasyo. Wala akong titulo. Pero mula noong araw na pinulot kita sa kagubatan, ipinaramdam ko sa iyo na anak kita. Ako ang nagbuhat sa iyo nung nilalagnat ka. Ako ang gumising tuwing hating gabi para painumin ka ng gamot na ako mismo ang naghanda. Ako ang nagturo sa iyo kung paano rumispeto sa matanda, sa mahina, sa sarili mo. Nung pumasok ka sa paaralan, kahit kapos, sinigurado kong may baon ka. Minsan asin at kanin lang ang ulam ko para may mapamasahe ka. Minsan inutang ko ang pambili ng libro mo para lang makapasa ka sa pagsusulit. Ako ang naghatid sa iyo sa unang araw mo sa elementarya. Ako ang naghintay sa labas ng silid-aralan kahit tirik ang araw. Ako ang umiyak ng palihim nang una kang umuwi na may medalya. Hindi dahil sa ginto yun, kundi dahil nakita kong may kinabukasan ka. Nang mag-high school ka, akong nagtiis sa katahimikan ng bahay. Ako ang nagpaalala sa'yo na huwag kang gagaya sa mali kahit mahirap ang tama. At nang magdesisyon ka magtrabaho sa Maynila,
Akong nagpaalam kahit ayaw ng puso ko. Wala akong maipagakong marangyang buhay sa'yo. Pero pinili kitang palakihin bilang tao. May konsensya, may awa, may kakayahang pumili ng tama kahit masakit. Kung yun ang kahinaan ko sa mata nila, handa akong panindigan. Tama na ang drama! Mamili ka na sa amin, Charles. Charles, anak, kapag pinatay mo sila, hihinto lahat ng paglusob ng mga aswang dahil sila ang pinuno. Aatras ang mga yan. Madali natin silang magagapi. Charles, pamangkin ko, ako mismo ang tatapos ng lahat ng ito. Kung sasama ka sa amin, at papatayin mo si Kulas. Anak, huwag kang makinig sa kanila. Parang awa mo na. Isang desisyon lang ang kailangan mo, Charles. Sumama ka sa amin at patayin si Kulas. Aatras ang mga alagad namin at babalik tayo sa mundo natin. Ganun lang kasimple. Pero kung magmamatigas ka, wala kaming magagawa kundi ubusin ang mga tao rito. Pero papatayin pa rin namin si Kulas at wala kaming magagawa kundi kalabanin ka. Pag-isipan mo mabuti, mahal kong pamangkin. Buong buhay ko, iisa lang ang tinawag kong ama. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagturo sa akin ng tama at mali. Siya ang pumili sa akin kahit alam niyang magiging sumpa ako. Yan ang kahinaan mo. Hindi! Yan ang dahilan kung bakit ako tao. Pinipili kong patayin kayo! Kung ganon, wala ka nang babalikan. Tinalikuran mo na ng tuluyan ang sarili mong lahi. May babalikan ako! Ang ama ko! Charles! Tay! Tapos na ang pagpili. Kayo pong pinipili ko! Sa isang iglap, nakipaglaban si Charles sa mag-asawang Don Ramon at Doña Bitina habang sila ay nasa anyong aswang. Pangil sa pangil, kuko sa kuko, bangis sa bangis. Nagsimulang kumulog at kumidlat. Bumuhos ang ulan na para bang ang gabi mismo ay umatras para bigyang daan ang bangis ng kanilang sagupaan. Parang nagluluksa ang langit sa mga nangyayari. Nagkagatan sila, nagpambuno, nagpagulong-gulong sa lupa at ere. Para silang mga asong wala sa sarili, walang iniintinding sakit, walang pakialam sa sugat. Tanging galit at gutom lamang ang nangingibabaw. Ang bawat kagat ay may kasamang ungol. Ang bawat pagtama ng katawan sa lupa ay may kasamang dagundong. Sinubukan ni Charles na lumaban. Kumawala siya, kumagat, tumayo muli. Ngunit dalawa ang kalaban niya at pareho silang sanay sa ganitong anyo. Mas malakas sina Don Ramon at Doña Bitina. Mas bihasa, mas malupit. Mamamatay kayo! Walang kapatawaran ang ginawa ninyo! Mauuna ka muna, Sumael! Sabay nilang sinunggaban si Charles. Pinatumba. Pinagpasapasahan ng kanyang katawan na parang isang laruan ng puot. Sa bawat hampas, unti-unting nauubos ang lakas niya hanggang sa isang malakas na pagbagsak ang narinig. Bumagsak si Charles sa lupa. Nanlulupaypay. Duguan. Halos hindi na makabangon. Sa ibabaw niya, nakatayo sina Don Ramon at Doña Bitina. Humihingal, sugatan, ngunit nakangisi. Para sa kanila tapos na ang laban. Ngunit sa dilim ng gabing yon, Sir Marvin, may isang bagay pa silang nakalimutan. Ang mga laban na ipinaglalaban dahil sa pagmamahal, hindi basta-basta tinatapos ng pagkabagsak. Agad ko silang dinaluhong at itinarak sa mga puso nila
Ang pilak na punyal na nakatago lang sa lihim na lalagyan sa pantalon ko. Pareho ko silang nasapul. Para yan sa mga ginawa nyo sa sityo! Para yan sa kasamaan nyo! Ka! Hayop ka, kulas! Hindi matatapos dito ang lahat! Kaambo! Sunugin mo ng mag-asawang ito! Ngayon din! Dalhin mo! Para matapos na ang lahat! Sige, heto na! Masunog kayo sa impyerno! Sa isang iglap, sinilaban ni Kaambo ang mag-asawang aswang hanggang sa sila ay tuluyang matupok at maging abo. Unti-unti ring nawalang parang bula ang mga aswang na lamok. Pati na ang mga alagad nila ay nagsiatras na rin dahil nawala na sila ng mga pinuno. Agad ko namang pinuntahan si Charles na noon ay duguan. Tay, Anak, huwag kang magsalita. Nandito lang ako. Nandito ako. Itatakbo ka namin sa ospital. pasensya na. Hindi ako naging sapat. Huwag mong sabihin yan. Huwag na huwag. Ginawa mo kung anong makakaya mong gawin. Salamat sa pagliligtas sa akin, anak. Salamat sa pagpili sa akin. Salamat, Tay. Salamat sa lahat. Sa pag-aalaga sa akin. Sa pagpapalaki sa akin. Na parang tunay mong anak. Hindi parang Charles, anak kita. Mula noon hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong magiging tao sa loob ko. Hindi dahil sa'yo, baka naging halimaw ako. Abot langit ang pagmamahal ko sa iyo, anak. Hindi kailangan ng dugo para maging pamilya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumuko. Alam ko, ramdam ko yun, Tay. May ipapangako ako. Huwag ka munang mangako. Magpahinga ka muna. Hanggang sa kabilang buhay, pabantayan kita. Charles, Hindi kita iiwan. Charles anak, Mahal kita, Tay. mahal na mahal din kita, anak. Habang buhay. At sa mga bisig ko, Sir Marville, tuluyang nalagutan ng hininga ang anak kong si Charles. Isang tahimik na pamamaalam ng isang anak na piniling maging tao hanggang sa huli. Dumaan ang mga araw, ibinurol at inilibing si Charles kasama ng iba pang mga namatay dahil sa paglapa at pag-atake ng mga aswang. Pati na ang mga nasaid ang dugo dahil sa mga lamok. Nagkaroon ng kaunting programa sa liwasan matapos ang paglilibing sa mga biktima. Nagsalita si Kaambo. Mga kababayan, makinig kayo sa akin. Ako may pinakamalaking kasalanan sa lahat ng nangyari. Bilang kapitan ng sityo, tungkulin kong ipagtanggol kayo. Pero ako mismo ang nagbukas ng pinto ng kapahamakan. Inaamin ko, binayaran ako ni Don Ramon at Doña Bettina. Hindi ko itatanggi. Tinanggap ko ang pera kapalit ng pagpayag na magdao sila ng feeding program dito sa atin. Noon, akala ko'y mabuti ang layunin nila. Akala ko'y simpleng pagtulong lang sa mga mahihirap. Akala ko, wala namang masama kung pagkakainin ang mga tao. Hindi ko alam. Hindi ko nakita na may maitim pala silang balak. Hindi pala kabutihan yung bitbit nila, kundi paghihiganti. Hindi pala tulong, kundi paghahanda para lapain ang buong sityo. At higit sa lahat, humihingi ako ng tawad sa iyo, Kulas. Sa una pa lang, binalaan mo na ako. Sinabi mo na may mali. Pero pinili kong
hindi makinig. Mas pinaniwalaan ko ang pera, ang katahimikan, at ang sarili kong posisyon kaysa isang taong matagal nang naglilingkod sa sityo nang walang hinihinging kapalit. Kung nakinig lamang ako noon, baka buhay pa si Charles. Baka hindi umabot sa ganito. Walang araw na hindi ko dadalhin ang bigat ng kasalanang ito. At kung may natitira mang hustisya sa mundong ito, handa akong harapin yun. Patawad. Patawad sa inyong lahat. Dahil sa delikadesa at marahil dahil na rin sa konsensya, nagbitiw bilang kapitan ng sityo si Kaambo at nagpa siyang umalis. Pero bago pa man siya tuluyang umalis, nagkausap muna kami ng masinsinan. Kulas, bago ako umalis, may hihilingin sana ako. Alam ko na, Kaambo. Narinig ko ng desisyon mo. Hindi na ako karapat dapat manatili dito bilang kapitan. Sa dami ng nangyari, sa dami ng maling desisyon ko, hindi na ako dapat tumawak ng anumang kapangyarihan dito. Mahirap ang ginawa mong desisyon. Pero tama ka naman. Mahirap kapag nasira ang tiwala kagaya sa isang opisyal ng pamahalaan na gaya mo. Kung nagutom sa pagkain ng mga taga-sityo, nagutom ka naman sa pera. Hindi ko haharapin ang mga tao bilang leader. Haharapin ko sila bilang isang ordinaryong tao na may kasalanan. Saan ka pupunta? Magbibitiw sa posisyon. Lalayo muna. Kailangan kong dalhin ang konsensya ko sa lugar na tahimik. Naiintindihan ko. Pero bago ako tuluyang umalis, ikaw na sana ang bahala sa sityo. Ako? Eh, may vice chairman ka naman. Oo nga. Pero ikaw nakakita ng panganib nang wala pang naniniwala. Ikaw ang tumayo kahit tinawanan ka. Ikaw ang nawala ng anak para sa lahat. Mas mahal mo ang sityo kaysa sa akin. Kaambo, hindi ako sanay sa politika. Hindi kita hinihila sa politika. Hinihila kita sa responsibilidad. Kapag dumating ang eleksyon, nakikiusap ako sa iyo. Tumakbo ka bilang kapitan ng sityo. Marami pa rin galit sa akin. Oo. Pero mas marami ang may utang na loob. At mas marami ang muling natutong makinig. Pag-iisipan ko. Yun lamang ang hinihiling ko. Dahil kung may karapat dapat mamuno rito, ikaw yun, Kulas. Mag-ingat ka, Kaambo. Ikaw rin. At salamat. At patawad. Kahit huli na. Nagkamayan kami. Walang galit, walang sama ng loob. Tanging mga sugat na maghihilom lamang sa paglipas ng panahon. Makalipas ang ilang taon, Sir Marville, at nangyari na nga ang eleksyon. Tumakbo ako sa pagkakapitan ng sityo at pinalad namang manalo. Kulas, congratulations. Ikaw na ang bagong kapitan ng sityo. Grabe, parang kailan lang. Salamat, Maya. Hindi ko rin nakalaing mangyayari to. Para sa kanila talaga to. Para sa buong sityo. At tama lang. Karapat dapat ka. Matagal ka na naglilingkod sa amin, kahit walang posisyon, kahit walang kapalit. Kita naman kasi na nga kung gaano ka talaga tunay na nagmamalasakit sa mga tao rito. In fairness naman sa'yo. Yun lang naman ang alam kong gawin. Ang maging tapat sa kanila. At kung may tiwala sila sa akin ngayon, sisikapin kong hindi sila biguin. Hindi mo sila bibiguin, sigurado yan. Kilala ka namin eh. Kilala kita. Siya ka pala, Maya. May sasabihin sana ako sa'yo. Matagal ko na tong iniipon sa loob ko. Ano yun? Bakit parang biglang seryoso?
Matagal na kitang mahal. Bago pa man ang lahat. Bago ang mga problema. Bago ang halalan. Tahimik lang akong naghintay. Baka sakaling dumating ang tamang oras. Kulas, hindi ko inaasahan yan. Alam ko. Pero gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng iyon. At ngayon na may pagkakataon na ako, gusto kong itanong. Maya, papayag ka ba kung sakaling ligawan kita? O kaya maging nobya ko? Alam ko masyado na tayong matatanda para dito. Pero ikaw kasi yung gusto kong makasama sa habang buhay. Sayang kung buhay pa rin si Charles ngayon. Sigurado kung matutuwa siya. Matagal na rin, Kulas. Matagal na rin kitang minahal. Pero tulad mo, tahimik doon din ako umasa. Ibig mong sabihin, Oo. Oo, Kulas, payag na payag. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Hindi ko naman akalaing mahal mo rin pala ako. salamat Maya. Hindi lang sityo ang ipinaglaban ko. Pati ang pangarap kong makasama ka habang buhay. At ngayon, sabay na nating aalagaan ang sityo at ang buhay na bubuin natin magkasama. Dito na nagtatapos ang aking kwento, Sir Marvin. Sana po ay may napulot kayong aral. At sana rin ay nagustuhan ninyo ang simpleng salaysay ng buhay, pagmamahal, at paglilingkod na aking ibinahagi.